Sa buhay natin, may mga aral na hindi natin natututunan sa school, hindi tinuturo ng magulang, at hindi rin basta sinasabi ng mga taong nakapaligid sa atin. May mga wisdom na hindi ipinapamigay, kundi hinahanap, pinaghihirapan, at pinapanday sa tahimik. At minsan, yung pinakamahalagang lesson sa buhay ay hindi yung malakas ang sigaw, hindi yung viral, hindi yung motivational quote na paulit-ulit nating naririnig. Minsan, ang pinakamahalagang aral ay yung natutunan natin ng hindi natin sinasabi sa kahit sino. Yung aral na tahimik pero malalim. Yung aral na binabago tayo mula sa loob. Ito ang essence ng learn it pero sekreto mo lang. Kung handa ka na, simulan na natin. Sa panahon ngayon, sanay tayo na lahat ay ipinapakita. Lahat ay pinopost. Lahat ay pinapakita sa feed, sa story, sa reels. Kapag may achievement, post. Kapag may bagong skill, post. Kapag may bagong idea, post. Para bang kailangan nating ipaalam sa mundo na may ginagawa tayo, may natutunan tayo, may nararating tayo. Pero ang hindi natin napapansin, minsan masyado tayong nagiging maingay sa proseso pero tahimik sa resulta. Minsan masyado tayong nagiging proud sa simula pero pagdating sa dulo, wala na tayong energy para tapusin. Kaya may power ang tahimik na pag-aaral. May power ang silent progress. May power ang mga bagay na natutunan natin na hindi natin agad sinasabi. Hindi dahil tinatago natin sa iba, kundi dahil pinapanday muna natin sa sarili natin. Dahil hindi lahat ng growth ay kailangan i-broadcast. Hindi lahat ng progress ay kailangan makita ng iba. At hindi lahat ng wisdom ay dapat ipamigay agad. May mga bagay na kailangan muna nating i-absorb, i-practice, i-live out bago nating i-share. Isipin natin to, kapag may natutunan tayong bago, lalo na kung malalim, hindi agad yan nagiging parte ng pagkatao natin. Parang seed, yan. Kapag itinanim mo, hindi mo agad bubunutin para ipakita sa iba. Hindi mo agad sisigaw na may tanim ako. Kasi kapag ginawa mo yan, baka hindi pa tumubo. Baka hindi pa lumalim ang ugat. Baka hindi pa kaya ang hangin, ang ulan, ang init. Kailangan muna nitong lumago sa ilalim ng lupa, tahimik, steady, hindi nakikita. Ganon din ang wisdom. Kailangan muna nitong lumalim sa loob natin bago natin ito ipakita sa labas. Marami sa atin ang natututo ng bagong skill, bagong mindset, bagong habit, pero hindi nagtatagal. Bakit? Kasi mas inuuna natin ang pag-share kaysa pag-practice. Mas inuuna natin ang pag-post kaysa pag-apply. Mas inuuna natin ang external validation kaysa internal transformation. Pero kapag natutunan natin ang art ng silent mastery, nag-iiba ang laro, hindi na tayo nag-aaral para may mapakita. Nag-aaral tayo para magbago. Hindi na tayo nagle-level up para ma-impress ang iba. Nagle-level up tayo para sa sarili natin, para sa future natin, para sa buhay na gusto nating buuin. At dito pumapasok ang tunay na essence ng learn it, pero sekreto mo lang. Hindi ito tungkol sa pagiging mysterious. Hindi ito tungkol sa pagiging secretive. Ito ay tungkol sa pagiging intentional. Ito ay tungkol sa pag-prioritize ng growth over applause. Ito ay tungkol sa pag-focus sa proseso kaysa sa papuri. Ito ay tungkol sa pagbuo ng sarili nang hindi umaasa sa recognition. Isipin natin ang mga taong tunay na magaling. Hindi sila maingay. Hindi sila nagyayabang. Hindi sila nagpo-post ng bawat progress. Tahimik silang nagwo-work. Tahimik silang nagpa-practice. Tahimik silang nag-aaral. At pagdating ng panahon, nagugulat na lang ang lahat. Ang galing mo na pala. Pero sa totoo lang, hindi sila biglang gumaling. Tahimik lang silang nagtrabaho. Tahimik silang nag-grow. Tahimik silang nag-master. At bakit sila tahimik? Dahil alam nila na ang tunay na mastery ay hindi kailangan ng announcement. Hindi kailangan ng validation. Hindi kailangan ng applause. Ang tunay na mastery ay nangyayari sa loob sa disiplina, sa consistency, sa humility.
At kapag dumating ang tamang panahon, kusa itong lumalabas. Hindi dahil ipinilit, kundi dahil natural na siyang naging parte ng pagkatao nila. Kung gusto talaga nating magbago ang buhay natin, kailangan nating matutunan ang power ng silent learning. Hindi lahat ng progress ay kailangan ipakita. Hindi lahat ng idea ay kailangan i-share. Hindi lahat ng plano ay kailangan i-announce. Minsan, ang pinakamalaking growth ay yung walang nakakaalam. Yung tayo lang ang witness, yung tayo lang ang nakakaintindi kung gaano kahirap, gaano katagal, at gaano ka-deep ang transformation. At bakit mahalaga ang silent learning? Dahil kapag tahimik tayo, mas nakikinig tayo. Mas nagiging aware tayo. Mas nagiging honest tayo sa sarili natin. Mas nakikita natin ang mga blind spots natin. Mas nararamdaman natin ang mga patterns natin. Mas naiintindihan natin ang mga ugali natin na kailangan baguhin. At mas nagiging intentional tayo sa bawat step. Kapag maingay tayo, nawawala ang focus. Nawawala ang depth. Nawawala ang authenticity. Kapag masyado tayong nagpo-post ng progress, minsan napapalitan ng performance ang purpose. Napapalitan ng image ang integrity. Napapalitan ng likes ang learning. At hindi natin namamalayan no nag-aaral tayo hindi para magbago, kundi para magmukhang nagbabago. Pero kapag tahimik tayo, walang pressure, walang comparison, walang competition, walang expectation. Tayo lang at ang proseso, tayo lang at ang growth, tayo lang at ang sarili nating journey. At doon nagiging totoo ang transformation. Isipin natin ang isang taong nag-aaral mag-invest. Kapag maingay siya, baka mas mauna pa siyang mag-post ng screenshot kaysa magbasa ng libro. Mas mauna pa siyang mag-share ng tips kaysa mag-practice ng discipline. Pero kapag tahimik siya, mas nagiging seryoso siya. Mas nagiging grounded. Mas nagiging long-term. At pagdating ng panahon, hindi na niya kailangan mag-post dahil makikita sa buhay niya ang resulta. Isipin natin ang isang taong nag-aaral mag-heal emotionally. Kapag maingay siya, baka mas mauna pa siyang mag-share ng quotes kaysa mag-reflect. Mas mauna pa siyang mag-post ng self-love journey kaysa mag-set ng boundaries. Pero kapag tahimik siya, mas nagiging malalim ang healing, mas nagiging totoo, mas nagiging personal. At pagdating ng panahon, hindi na niya kailangan mag-explain dahil ramdam ng mga tao ang pagbabago. Isipin natin ang isang taong nag-aaral mag-build ng business. Kapag maingay siya, baka mas mauna pa siyang gumawa ng announcement kaysa gumawa ng system. Mas mauna pa siyang mag-post ng CEO life kaysa magtrabaho ng tahimik. Pero kapag tahimik siya, mas nagiging strategic. Mas nagiging practical. Mas nagiging resilient. At pagdating ng panahon, hindi na niya kailangan mag-hype dahil makikita sa success niya ang effort. Ito ang power ng silent learning. Hindi ito glamorous, hindi ito flashy, hindi ito viral. Pero ito ang klaseng learning na nagtatagal. Ito ang klaseng learning na nagbubunga. Ito ang klaseng learning na nagbabago ng buhay. At bakit kailangan minsan sekreto lang muna? Dahil hindi lahat ng tao ay makakaintindi. Hindi lahat ng tao ay supportive. Hindi lahat ng tao ay gusto tayong mag-grow. May mga tao na magda-doubt. May mga tao na magdi-discourage. May mga tao na tatawanan tayo. May mga tao na ipe-pressure tayo. At minsan, yung mga taong yan ay hindi natin kaaway pero hindi rin sila makakatulong sa journey natin. Kaya minsan, mas mabuti na tahimik muna. Hindi dahil natatakot tayo. Hindi dahil nahihiya tayo. Kundi dahil pinoprotektahan natin ang growth natin. Pinoprotektahan natin ang mindset natin. Pinoprotektahan natin ang seed na tinatanim natin. Dahil hindi lahat ng seed ay dapat ilagay sa gitna ng ingay. May mga seed na kailangan ng tahimik na lupa para tumubo. At habang tahimik tayong nag-aaral, may nangyayari sa loob natin. Unti-unti tayong nagbabago. Unti-unti tayong lumalakas. Unti-unti tayong nagiging mas wise. Unti-unti tayong nagiging mas grounded. At pagdating ng panahon,
Hindi na natin kailangan sabihin kung ano ang natutunan natin dahil makikita sa kilos natin, sa decisions natin, sa buhay natin. Ito ang tunay na transformation. Yung hindi kailangan i-announce, yung hindi kailangan i-explain, yung hindi kailangan i-post. Yung hindi kailangan ipakita dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa feed, nangyayari ito sa puso, sa isip, sa habits, sa choices, sa araw-araw na disiplina. Kaya kung may natutunan ka ngayon, learn it, i-absorb mo, i-practice mo, i-live out mo. Pero hindi mo kailangan sabihin agad. Hindi mo kailangan ipaliwanag. Hindi mo kailangan i-broadcast. Hayaan mong lumalim muna. Hayaan mong tumibay muna. Hayaan mong maging parte muna ng pagkatao mo. At pagdating ng tamang panahon, kusa itong lalabas. Kusa itong makikita. Kusa itong mararamdaman ng mga tao. Hindi dahil sinabi mo kundi dahil naging ikaw na siya. Learn it, pero sekreto mo lang. Hindi dahil tinatago mo, kundi dahil pinapanday mo. Hindi dahil ayaw mong malaman ng iba, kundi dahil gusto mong maging totoo muna sa sarili mo. At kapag naging totoo na, hindi mo na kailangan sabihin. Dahil ang tunay na wisdom, hindi sinisigaw, ipinapamuhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan ninyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.